Nagising si Marie sa tunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya agad ito at nalamang si Chard pala ang tumatawag. Hello? Mahinang wika ng dalaga. Good morning, Ma'am Marie. Si Chard to. Itatanong ko lang sana kung ano ang magiging team natin for this week's celebration. Wika ni Chard sa kabilang linya. Nasa school po ba kayo ngayon, sir? Oo, ma'am. Nandito kami lahat. Sabi kasi ni Bea, hindi ka pa daw nagigising at baka daw masama ang pakiramdam mo. Hindi na muna ako pupunta, sir, ha? Kakagising ko lang kasi eh. Magsisimba na lang muna ako ngayon kasi ang tagal ko nang hindi nakakapagsimba. Sige, ma'am. Itatanong ko na lang ba sa principal natin ng team? Hindi pa kasi dumarating eh. Sayang ang oras. Hindi ko rin kasi alam, sir. Mas mainam kung hintayin nyo na lang ang principal para sure. Sige, ma'am. Tinignan ni Marie ang oras at tanghaling na pala. Namamaga din ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak niya. Inisa-isa niya na muna ang mga mensahe na nasa kanyang cellphone at nalamang marami na palang mensahe si Luz sa kanya. Tumingin na muna siya sa kisame ng kanyang silid at nag-isip. Maya-maya ay binuksan niya ulit ang mensahe ng binata at tinugon ito. Ngayon, alam na niya ang gagawin at kung ano ang dapat na piliin. At yun ang magmahal muli at muling mahalin. Naligo na muna siya at nagbihis at nagtungong kusina upang kumain. Pagkatapos ay naglagay ng kaunting makeup sa muka at nagsimba. Pagdating sa simbahan ay lumuhod siya at nagdasal. Please guide me. Gabayan niyo po ako sa mga desisyon ko sa buhay. At kung alam mo po na hindi sila makakabuti sa akin, ay bigyan niyo po ako ng sign. Mahinang wika niya habang nakaluhod. Natapos na ang misa at palabas na siya ng simbahan nang may biglang humawak sa braso niya. Trisha? Pizza? Nakangiting saad ni Trisha. Hindi man alam ni Marie kung ano ang pake nito, pero ngumiti lang siya at tumango sa dalaga. Pumunta sila sa malapit na pizza house at doon ay nag-usap. Kilala mo na ako, di ba? Panimula ng dalaga. Yes, you're Trisha. I mean, kung sino ako sa buhay ni Lucian. Nabanggit niya sa akin. Ex ka niya. Yes, good thing at nakita kita sa church. Every Sunday ako nagsisimba, pero ngayon lang kita nakita. Anyway, nakikipag-usap ako sa iyo ngayon. Hindi para sirain kung ano mang namamagita sa inyo ni Lou. So, what is this all about? Tita Murphy, Lou's mom. I saw you two last night at hindi ko alam kung positive o negative ba ang mga pinagsasabi niya sa iyo. Pero one thing is for sure. She's powerful, Marie. Ano ibig mo sabihin? Last night, noong napansin niyang unis ka na at papaalis, ay nalapitan niya ako. Sinabi niya na lasingin ko daw si Lou and i-picture ko. I mean, kami together sa kama and send it to you. At first parang gusto ko kasi I still love Lou and I want him back. Pero hindi sa paraang gusto ni tita, kaya hindi ako pumayag. Sinabi niya yun. Sarili niyang anak? Kaya nga nilapitan kita agad kasi kilala ko siya. Maybe dahil hindi ako pumayag, I'm sure ipapagawa niya sa iba para lang lumayo ka. Sinasabi ko ito sa iyo dahil I know Lou. Hindi niya kaya magloko. And if ever na may mag-send sa iyo ng picture, set up lang lahat ng iyon. At bakit naman ako maniniwala sa iyo? Ay after all, mahal mo pa rin si Lou. Mahal ko pa rin siya, pero hindi naman ako ganoong kadesperada upang gawin yon. Sinasabi ko ito sa iyo to defend Lou's sides. Kaya if ever magkita kayo ni Lou, warn him. Naiwan si Marie na nag-iisa. Hindi niya alam mga iisipin pagkatapos sabihin yun sa kanya ni Trisha. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag at dali-daling tinawagan ang numero ni Lou. Ngunit hindi ito sumasagot. Nakailang dial na siya sa numero ng binata, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Kaya nagpa siya na lamang siyang umuwi.
Pagdating niya sa boarding house ay nandoon na ang kaibigan si Bea. Kinuwento niya agad ang lahat na sinabi ni Trisha sa kanya. For real, Amega? Hindi ako makapaniwala. Pero yun kasi ang sinabi sa akin ni Marco. Mata pobre daw kasi talaga ang mami nun. Hindi ako makapagsalita, Bea. Natulala ako. Ganoon ba siya kadesperadang kunin ang kaligayahan ng anak niya? Sisirain niya ang dignidad ni Lou? Ano ng plano mo ngayon? Kinakabahan nga ako eh. Paano kung nagawa niya agad ang paraan ng plano niya? Huwag na muna ikaw mag-think negatively, ha? Trust Lou. Kung mahal ka nun, kahit ilang babae pang panukso ang bayaran ng mami niya, ay hindi niya papatulan. Bea, paglasing ka na, hindi mo nakilala ang mga nakakasama mo. Minsan nga hindi mo na alam na nagawa mo na pala. Paikot-ikot ang si Marie sa kanilang sala. Hindi mapakali ang kanyang kalooban. Ay, nahihilo ko sa iyo, Amega. Marie? Lumaki ang mga mata ng dalaga nang marinig ang pamilyar na boses na nasa baba. Patakbo niya itong tinungo at nalamang si Lou ang nandoon. Binuksan niya ang gate at agad na niyakap ang binata na mahigpit. Wait, why? Nagtatakang tanong ng binata. Umiiyak naman si Marie. Why are you crying? Napano ka? Inalalayan ni Lou si Marie papasok at parehong naupo sa upuan. Nandoon din si Bea at nakikinig lang. Umiiyak pa rin ang dalaga at hindi makausap. Nang lumaon ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at titig na titig lang sa binata. Napansin naman agad niya na amoy alak ito kaya hindi na niya maiwasang mag-isip ng masama. Are you drunk? Actually, may bisita kasi si Mami kanina. Ang aga nga eh. Inilabas si Mami ang drink. Isang shot lang naman ininom ko pero ewan ko ba at bakit nahilo agad ako. Ano ginawa mo after? Ginawa? Oo, ginawa. Pumunta ka ba ng room mo? May sumunod ba sa'yo? Wait, what are you talking about? Nasa living room lang kami. After one shot, nahilo agad ako. I don't know if it's because of that drink or hindi na talaga nasanay ang katawan kong uminom. Anong ang ginawa mo pagkatapos? Sigaw ni Marie. Numaki naman ang mga mata ni Lou sa gulat. Amega, chill lang. Let him finish. Okay ka lang ba, Marie? Hindi ako okay ngayon. So please answer me. Ano ang ginawa mo after? Wala. Nasa bulsa ko kasi ang phone ko at nagva-vibrate siya. I saw your name on my screen. Ang dami mo na palang calls kaya pumunta na ako agad kasi akala ko emergency. Ano bang nangyayari? Napahinga ng malalim si Bea at Marisa narinig. Napanatag saglit ang loob ng dalawa. Niyakap ulit ni Marie si Lou at ngayon ay mas mahigpit na ito. May masakit pa sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Masaya lang ako nandito ka. Nakangiting wika ni Marie. Okay ka lang ba talaga? Bakit ka rin nagmaneho nahihilo ka pala? Kaya ko pa naman. Akala ko kasi may masama na nangyari sa'yo. Kasi minsan ka lang tumawag. Lou, may sasabihin ako. Isinalaysay ni Marie ang lahat na sinabi sa kanya ni Trisha, dahilan upang magalit ito ng husto sa kanyang ina. Dali-dali niyang kinuha ang susi ng kotse, ngunit pinigilan siya ng dalaga. Ikalma mo munang isip mo, Lou. Hindi ko magawang kumalma, Marie. Sarili ko yung ina. Ang mabuti pa, sumama na kami sa'yo. Sumama si Bea at Marie sa mansyon at pagdating ay agad niyang diretsahan ang kanyang ina na nooy nasa living room kasama ang babae. Gulat na gulat ang ina nito dahil nandoon din si Marie at Bea. Anong ginagawa ng mga hampasupang yan sa pamamahay ko, Lou? Mom, tell me the truth. Ano ang nilagay niyo sa iniinom ko? Galit na sambit nito. What the hell are you talking about, Lou? Alam ko na ang plano mong gawin.
At ano ang nag-udyok sa'yo para gawin sa sariling anak mo yun? Napalakas ang tono ng boses si Lou, kaya lumabas si Cyrus at ang daddy nito sa kanilang silid. What is happening here? Tanong ng daddy nito. Yan ba ang naging impluwensya ng babae yun sa'yo, Lou? Sino mas paniniwalaan mo ngayon? Ang mami mo na matagal mo nang nakasama? O ang babaeng yan? Mom, hindi ito tungkol sa kung sinong pinakamatagal ko nang nakasama. Just answer my question. Totoo ba na plano mong lasingin ako para may maipadala kang picture kay Marie na may kasama ako sa kama? Totoo ba ang lahat ng naririnig ko, Murphy? Galit na tanong ng daddy ni Lou. Of course not! Sinungaling ang babaeng yan. Nilalason niya ang isip ni Lou. Giit ng mami nito. Si Tricia po ang nagsabi sa akin yan. Sinabi niya po na siya ang unang nilapitan mo. At dahil di siya pumayag, ay pinagawa mo sa iba. Wika ni Marie. Walang hiya ka talaga! Sasabunutan na sana si Marie ng mami ni Lou na si Murphy, ngunit nahawakan ni Lou ang kamay nito. Mahal kita, Mom. Pero subukan mo saktan ang babaeng mahal ko. Hindi ako magdadalawang isip na talikuran ka. Tignan mo nang ginawa mo sa anak kong babae ka! Wala siyang ginawa sa akin, Mom. Ikaw ang may planong sirain ang buhay ko. Ginawa ko lang yun dahil mataas ang ambisyon ko sa inyong magkakapatid. So, totoo nga. Galit na wika ni Lou. Hindi siya ang babaeng para sa iyo, anak. Tignan mo ang Kuya Cyrus mo. Masaya sa buhay niya kasi walang babaeng kumokontrol sa buhay niya. Kung may babae mang kumokontrol sa buhay namin, ay ikaw yun. Hindi na ako uuwi sa bahay na ito. Kung may plano pa kayong masama sa amin ni Marie, kakalimutan ko na may nanay ako. Wika ni Lou habang papalabas sa bahay. Hindi ko po alam kung bakit kayo nakapag-isip ng ganyang plano. What if natuloy ang plano mo, Ma'am? Magiging masaya ba kayo? Dahil natupad yun? Kahit alam mong nagdurusa ang anak mo. Dignidad niya ang sisirain mo, Ma'am. Sana maisip mo yun. Sabi naman ni Marie at saka umalis. Hinanap niya ang binata at nakitang nakayuko ito sa loob ng kanyang sasakyan. Lubos na naawa siya sa sinapit ng binata. Niyakap niya ito para kahit kaunti ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Hinatid na muna ni Lou ang magkaibigang Marie at Bea. Saan ka ngayon? Sa kondo ko. Doon na muna ako. Ayaw ko muna umuwi sa bahay. Lou, nirerespeto ko ang desisyon mo. Pero huwag ka pa rin magtatanim masama ng loob sa mami mo. After all, she's your mother. Kahit sabihin man natin na mali ang ginawa niya, mahal ka pa rin niya. Hindi ko lang matanggap na kaya niya yung gawin sa sarili niyang anak. Magpahinga ka na muna doon sa kondo mo. Babysitahin na lang kita kapag may oras ako. Hinalikan nito ang kanyang noo at umalis. Nasa kanyang silid lang si Marie at naghihintay na mensahe ni Lou. Hindi pa rin kasi ito nagpaparamdam, 2 araw nang nakakalipas. Kapag tatawagan niya naman, ay hindi sumasagot. Naapektuhan na rin ang kanyang trabaho sapagkat hindi na siya nakakapag-focus. Amega, ilang araw ka nang hindi pumapasok ka? Okay ka lang ba? Hindi pa rin kasi nagpaparamdam si Lou. 2 araw na mula noong huling usap namin. Pero hanggang ngayon, wala pa ring update. Ano ka ba? Huwag ka nga nega dyan. Baka busy lang yung tao. At saka, hindi ka naman matitiis nun eh. Tinatawagan ko nga eh. Hindi naman sumasagot. Pabayaan mo muna siya, Amega ha. Nag-iisip pa yon. Kilala ko si Lou. Magtiwala ka sa kanya, okay? At bukas, pumasok ka na. Dahil Teacher's Day na. May program tayo bukas. Nakalimutan ko nga pala. Teacher's Day pala bukas. Huwag ka nga masyadong magpapa-apekto dyan, Amega. Pati trabaho mo at mga important events, nakakalimutan mo na. Huwag mo na ibalik yung dating ikaw. Besides, may level na ba kayo ni Lou? Hindi ko alam. Mutual lang siguro ang feelings namin.
Nako, maraming napapahamak sa mutual feelings sa yan, friend. Dapat sigurado kayo pareho. Dapat may level ng pagtingin nyo sa isa't isa. Napaisip naman si Marie sa sinabi ng kaibigan. Ano nga ba sila ni Lou? Tanong sa kanyang isip na maski siya ay hindi niya mabigyan ng sagot. Kinabukasan ay maagang nagising si Marie. Sisimulan na naman niya ang kanyang araw. Naligo siya, nagbihis at kumain. Nakaupo lang siya sa sala noon at hinihintay na matapos magbihis si Bea at magsasabay na sila. Muli niya sinilip ang cellphone bago umalis, ngunit wala pa rin ang mensaheng hinihintay niya. Umalis na sila at pagdating sa paaralan ay nakaayos na ang lahat ng disenyo. May mga disenyo na rin sa lahat ng silid-aralan at sa entablado. Nandoon na ang mga estudyante, ngunit ang lahat ng estudyante ni Marie ay hindi pa dumarating. Sinubukan niyang tawagan bawat isa, ngunit lahat sila ay hindi sumasagot. Pumasok na muna siya sa kanyang silid habang hinihintay ang kanyang mga mag-aaral. 20 minutos na lang at magsisimula na ang programa, ngunit wala pa rin sila. Naiinis na siya kaya pumasok na si Chard sa kanyang silid. Ma'am Marie, ayos lang po kayo? Naiinis na ako, Sir Chard. Wala pa rin ang mga students ko. May presentation sila ngayon. Paano yan, ma'am? Magsisimula ng programa natin maya-maya. Hindi pa rin sila darating. Simulan na lang natin ang programa, sir. Nakakahiya sa mga bisita. Hindi sila ang mag-a-adjust sa students. Sige ma'am, umupo na lang po muna kayo doon para ma-welcome niyo po ang mga darating pang visitors. I'll be there in a minute, sir. Nagtagal pa ng ilang minuto si Marie sa loob ng silid. Nagbabaka sakali na may dumating na, ngunit pigo siya. Nagpasya na lamang siya pumunta sa entablado at maupo kasama ang mga kapwa-guro at mga bisita. Nagsisimula na ang programa, nakaupo lang silang lahat at pinagmamasdan ang mga estudyanteng nagbibigay tribute sa mga guro. Ameka, chill ka lang, bulong na wika ni Bea. Mabuti ka pa, nandyan si Marco at nanonood. Samantalang si Lou, hindi pa rin nagpaparamdam. Samahan pa ng mga estudyante kong mga pasaway, hindi pa dumarating. Ano ka ba? Araw natin ngayon. I-relax mo muna ang mind mo. Okay? And focus sa program. At iyon nga ang ginawa ng dalaga. Nalibang naman siyang pinapanood ang mga estudyante na sumasayaw at kumakanta. Maya-maya pa ay natigil ang tagapagsalita, kaya ang lahat ng mga guro ay nagkatinginan. May problema ba sa program, Bea? Just tell the MC to proceed at nakakahiya sa mga bisita. Relax ka nga lang dyan, alam ng MC ang ginagawa niya. Nakaupo lang silang lahat na biglang lumabas ang mga estudyante ni Marie. May sumayaw at kumanta sa kanyang mga mag-aaral, bagay na ikinatuwa ng dalaga. Maya-maya pa ay nagulat ang lahat dahil may kumakanta sa backstage, habang ang mga mag-aaral ay nakahawak isa-isa ng card na blanco. Hinintay ni Marie na lumabas ang kumakanta, kaya nang lumabas ito ay nakita niya ang presensya ni Lou habang may dalang bulaklak. Lumaki ang mga mata niya at pabilis sa pabilis ang tibok ng kanyang puso. Lalo pa nang lumapit ang binata sa kinaupuan niya at hinalikan ang kanyang kamay. Lou, what is this all about? Bulong niya sa binata. Ngunit nagpatuloy pa rin sa pagkanta si Lou at dinala ang dalaga sa entablado. Naghiyawan ang lahat ng guro, estudyante at mga bisita. Lumuhod si Lou sa kanyang harapan at ipinakita ang hawak na cards ng kanyang mga estudyante. Ma'am Marie Cortez, will you be my girlfriend? Malakas sa tili at hiyawan ang pumaibabaw sa lahat ng boses na maririnig sa paligid. Yes. Love is in the air! Sigaw ng MC. Nagyakapan ang dalawa at hindi mapigilang maiyak ni Marie. Natapos ang programa at nagtungo sila sa silid. Students? At sino nagsabi sa inyo na wag sagutin ang tawag ko? Nakapamewang na wika ni Marie.
Pasensya na po kayo, ma'am. Napag-utusan lang po. At ikaw, Bea, alam mo ba ang lahat ng ito? Sorry, Amega. Alam mong nag-e-emote ako sa bahay. Tapos ngayon malalaman kong kasabwat ka pala? Huwag ka na magalit sa kanila. Kasalanan ko lahat. Pwisit ka talaga. Pinapakaba mo ko lagi eh. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ko nang dahil sa'yo. Sorry na. Pero, totoo ba talaga na sinasagot mo na ako? Ayaw mo yata eh. Binigyan ng mariing halik ni Lou ang mga labi ng dalaga, dahilan upang maghiyawan ang mga mag-aaral, pati na rin si Bea at Marco. Hoy, may mga estudyante pa. Itigil niyo muna yan. Pabidong wika ni Bea. Tumawa lang ang dalawa at nagsimula ng ipamigay ang mga pagkain sa mga mag-aaral. Abangan ang part 6. Pagkatapos ng selebrasyon nila sa paaralan, ay nag-celebrate din sila sa boarding house nila Marie. Kaunting salo-salo lang para sa kanilang apat. Nasa kusina si Marie at tinutulungan maghanda ng pagkain ang kaibigan si Bea. Bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang trabaho. Nang matapos ay sabay-sabay silang kumain. Tumunog naman ang cellphone ng dalaga, kaya kinuha niya ito at sinagot. Happy Teacher's Day, anak! Bati ng kanyang ina sa kabilang linya. Tumulo bigla ang luha ng dalaga. Miss na niya ang kanyang ina. Simula kasi noong nagkasamaan sila ng loob ay wala na silang balita sa isa't isa. Ngayon nga lang ulit narinig ang boses ito. Lumayo na muna siya sa mga kaibigan at baka mahalata pa nila na umiiyak na ito. Salamat, ma, at naalala niyo. Kamusta na po kayo dyan? Okay lang naman ako, anak. Nairaraos ko naman ang sarili ko dahil sa sari-sari store na binigay mo. Mabuti naman po, ma. Hindi ka pa ba uuwi dito, anak? Kalimutan na natin ang mga masasamang alaala ng nakaraan. Namimiss ko na ang Marie ko. Lumiit ang boses ng kanya ina, kaya alam na alam niyang umiiyak ito ng mga oras sa iyon. Napaiyak na rin siya at di napigil ang emosyon, kaya lumapit na sa kanya si Lou. Who's that? Bulong nito. Sige ma, kapag nagka-oras po ako, ay pupuntahan po kita. Sige anak, mag-iingat ka ha? Pinatay na ni Marie ang tawag. Bakas pa rin sa mga mata nito ang pag-iyak. Okay ka lang? Mama ko tumawag. Ngayon ko lang kasi ulit narinig ang boses niya. Ilang taon na rin kaming walang balita sa isa't isa. Hindi mo na ba siya bibisitahin muli? Simula noong nag-teacher ka? Hindi na, Lou eh. Nagkasamaan kasi kami ng loob kaya humantong sa ganito. Alam mo, ang galing mo magsabi sa akin na huwag mo tatanim sama ng loob kay mommy. Pero sa mama mo, hindi mo magawa. Nakangiting saad ng binata. Pupuntahan ko si mama this Friday. Doon muna ako hanggang Sunday. Ikaw lang? Oo. Bakit? Gusto mong sumama? Wala ka bang balak ipakilala ko sa mama mo? Hindi ka magiging komportable doon. Maliit lang ang bahay namin. Bahay namin parang banyo nyo lang eh. It doesn't matter. Kung nandoon ka, doon din ako. Ikaw bahala. Basta wag kang magrereklamo doon ha. I promise. Sabay halik sa noo. Ano ba? Kakain ba tayo o hindi? Diyos ko, Day. Kanina pa kumakalam ang mga sikmura namin, Amega. Sabi ko, mamaya na yan. Pabirong wika ni Bea. O sige, kainan na. Usap, tawagan. Yan ang nangyari buong gabi. Lasing na lasing si Marco at Bea. Kaya wala nang nagawa ang dalawa, kundi ang alagaan ng mga kaibigan. Inalalayan ni Lou si Marco pababa at pinasakay sa kotse. Si Lou ang nagmamaneho dahil hindi naman siya umiinom. Mauna na kami. Baka sukahan pa ni Marco ang kotse ko. Mag-iingat kayo. At medyo late na. Papainumin ko din muna ng kape itong kaibigan ko. Mar? Yes? Tayo na ba talaga? Oo nga, sabi. Bakit? Ayaw mo ba? Babawiin ko na lang ba ang oo ko? Hindi. It's just that
Hindi pa rin nagsisink it sa utak ko na tayo na. I just can't believe that you are mine now. And you're mine too. Always yours, my lady. Sige na at papasok na ako sa loob. Mar, Bakit? can I call you love? Better. Love. Sige, aalis na kami love Ingat kayo. Love? Love, ano ba? Ilang beses na yan? Hindi na nakapagsalita ang dalaga dahil inangkin na ni Lou ang kanyang mga lape. Mapupusok ang mga halik na ibinigay ng binata. Muntik na nilang makalimutan na nasa labas pa sila. Bumalik silang dalawa sa wisyo na sukahan ni Marco ang backseat. Napakamot na lamang sa ulo si Lou at tumawa. Ayan kasi, ang tagal mo siyang inuwi. Biro ni Marie sa binata. Struggle is real na naman ako nito bukas. Siya talaga ang paglilinisan ko niyan. Sige na, alis na ako. Love, sleep well. I love you. Love you too. Take care. Pag-alis si Lou ay kaagad na isinarado ni Marie ang gate at pumasok na sa bahay. Huminga muna siya ng malalim tsaka nagtimpla ng kape upang ipainom sa kaibigan si Bea na nooy lasing na lasing. Kinabukasan, lampas alas 11 na magising si Marie. Huwebes noon at walang pasok. Tulad ng nakagawian, naligo na muna siya at nagbihis tsaka nagtungo sa kusina upang magluto ng ulam. Sakto namang kakalabas lang ni Bea sa kanyang silid. Amega, nalasing ba ako? What do you think? Ay, nakakainis talaga kayo ng boyfriend mo. Kapag kasama ko kayong mag-inom, kayo lagi ang unang nalalasing. At dito ka pa talaga sa sofa nagkalat. Sumuka ba ako? Bakit hindi ko maalala? Next time, bahala ka na. Ako na lang ang palagi naglilinis ng kalat mo. Si Marco. Ayun, si Lou ang nagkatid kagabi. Pareho kayong tulog. Diyos mio, Marimar, Bea. Pasensya na friend. You know naman, araw natin kahapon kaya alam mo na. Anong alam mo na? Hindi lang kahapon ang araw mo. Halos araw-araw. Araw mong maglasing. Ano ba yan? Para ka namang mami ko Sige na, at humigop ka na muna dito na mainit na sabaw at para may hangover ka pa. Aalis pa ako mamaya. Saan ka pupunta? Sa kondo ni Lou. Pinapapunta niya ako kasi masama daw ang pakiramdam niya. Sige at matutulog din ako ulit. Ay, sakit ng ulo ko. Kumain na muna si Marie tsaka umalis sa bahay. Binilhan niya ng gamot at makakain ang nobyong si Lou. Sumakay na rin siya ng taxi papunta sa kondo nito. Pagdating niya sa baba ng kondo ay nasa labas si Lou at hinihintay ang dalaga. Binigyan naman niya ang dalaga na may higpit na yakap at nagpasalamat sa pagpunta nito. Nasa first floor lang ang kondo ng binata kaya hindi na nila kailangan pang sumakay ng elevator. Pumasok agad ang dalawa sa loob. Ininom na muna ni Lou ang mga biniling gamot ng nobya at saka bumalik sa paghiga. Thank you for coming, love. Masakit talaga ang ulo ko. Walang problema. Matulog ka na lang muna dyan at ipagluluto kita ng sopas. Tumango at ngumiti lang si Lou bilang tugon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang tulog nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang kanyang kuya Cyrus ang tumatawag. Pumikit na muna siya saglit at saka tinignan muli ang pangalan ni Cyrus sa kanyang screen. Hindi niya alam kung ano ang pakay nito, ngunit sinagot niya pa rin ang tawag. Hindi na muna siya nagsalita at hinayaang maunang magsalita ang nasa kabilang linya. Bro, yes kuya, si Mami. Hindi na kumakain ilang araw na. Nababahala na kaming lahat dito dahil hindi din lumalabas ang kwarto niya. So, come home. Isama mo si Marie at gusto kayong makausap ni Dad. Hindi pa man nakatapos magsalita sa Cyrus ay pinatay na kaagad ito ni Lou. Tumayo siya galing sa pagkakahiga at pinuntahan ang nobyang si Marie na abala pa rin sa paghahanda ng kanyang pagkain.
Niyakap niya ito mula sa likod at hinalikan. Di ba ang sabi ko, magpahinga ka muna? Gigisingin na lang kita kapag nakapagluto na ako. Tumawag si Cyrus. Tapos, Si Mommy, hindi na daw kumakain at lumalabas ang kwarto. Kahit anong pilit daw nila, nababahala na sila. Tinawagan niya ako kasi gusto nilang pumunta tayo sa bahay at kakausapin daw tayo ni Dad. what's your plan? Naawa ako kay Mommy. Maybe kapag nagpakita akong magiging okay siya, sana nga lang matanggap na niya na magkaiba kami ng plano para sa buhay ko. So, suportahan kita sa kung ano man ang gusto mong gawin. Kasi alam ko na bago ka magdesisyon, ay napag-isipan mo na yan na mabuti. At kung sakaling mang hindi niya pa rin ako matanggap para sa'yo, hindi na ako masasaktan kasi pinaglaban mo ko. Ngayon, ikaw naman ang ipaglalaban ko. Thank you. That's why I am so lucky to have you as my other half. Pero kakain ka muna bago tayo pumunta doon, ha? Yes, Master. Pagkatapos kumain ay nagtungo na sila sa mansyon. Kabado pa rin si Marie, ngunit hindi na kagaya ng dati. Ngayon ay may pinangahawakan na siya. At iyon ang pagmamahal nilang dalawa ng binata. Pagpasok nila ay nasa living room si Cyrus at ang daddy nito. Nang makita ang daddy nito ang presensya ni Lou, ay inutusan niya ang kasambahay na tawagin si Murphy. Umupo sila at namuo ang katahimikan sa paligid. Kamusta naman kayong dalawa? Panimula ng daddy ni Lou. We're fine, Dad. How's Mom? Hindi na kumakain si Murphy. Simula nung hindi ka na nauwi dito. Maski kami ay hindi kami makapaniwalang nagawa yun ng mami mo. Wala naman akong problema sa inyong dalawa. Hindi ako tututol kung nagmamahalan man kayong dalawa. In behalf of my wife, humihingi ako ng pasensya at patawad sa nagawa niya. Okay lang po yun, sir. Sabi naman ni Marie. Lujan? Boses na nagagaling sa kanilang likuran. Agad na tumayo si Lou at inalalayan ng ina. Malaki ang pinayat nito at malaki na ang maitim na aibag sa ilalim ng kanyang mga mata. Niyakap siya agad ni Murphy at umiiyak habang humihingi ng tawad. I'm so sorry, son. Sa sobrang laki ng ambisyon ko para sa iyong dalawa ni Cyrus, ay hindi ko na naisip na nasasaktan na pala kayo. Mom, you know how much we love you. Hindi ko lang agad matanggap na nakuha mo pang umabot sa ganoong klaseng ideya. Hindi ko na naisip yun, anak. Late ko na na-realize na kinokontrol ko na ang mga buhay niyo. Forgive me, Marie, Iha. Patawarin mo ko. 2 beses ko na palang hinahadlangan ang kaligayahan mo. Noong isang araw ko lang nalaman na ikaw pala ang babaeng pinalayuan ko kay Cyrus dati. Ngayon, kay Lou naman. I forgive you po. Minsan po kasi sa sobrang pagka-overwhelm natin sa isang bagay, hindi na natin namamalayan na may natatakpakan na pala tayong tao. Niyakap ni Murphy si Lou at Maria at patuloy pa rin sa paghingi ng tawad. Nagkapatawaran sila ng araw na iyon at inanyayahan sila na doon na maghapunan. Gabi na at natapos na sila sa kanilang hapunan. Nagpasalamat naman ang dalawa at saka tuluyang umalis. Bumalik sila sa kondo ng binata at doon ay napasigaw si Lou sa kanya. Masaya rin si Marie habang pinagmamastan ang masayang mukha ng binata. Thank you so much, love. Bakit sa akin ka nagpapasalamat? Kasi dapat ikaw ang mas magalit kay Mommy. Pero pinili mo pa rin magpatawad. Siyempre, Mami siya ng taong mahal ko. Umalis na sila sa kondo at hinatid na ni Lou ang dalaga. Kinaumagahan ay maagang sinundo ni Lou si Marie dahil aalis na naman sila at pupunta sa ina ng dalaga. Masaya sila at nagkakantahan pa sa loob ng sasakyan. Nang mapagod na ay hindi na namalayan ni Marie na nakatulog na pala siya habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Lou.
Mahigit 1 oras din ang itinagal ng kanyang biyahe. Huminto si Lou sa address na sinabi ni Marie. Bukod dito ay hindi na nito alam kung saan sila nakatira, kaya ginising niya ang dalaga sa mahimbing na pagkakatulog. Hinalikan niya ito sa buong muka ng paulit-ulit at nagising naman agad ang dalaga. Ang ganda pa rin talaga kahit tululaway. Natatawang sabi ni Lou. Manghang-mangha ka naman agad sa kagandahan ng girlfriend mo. Tumawa lamang si Lou ng malakas at pinisil ang pisngi ng kanyang nobya. Nandito na tayo sa address na binigay mo, love. Saan ba dito ang bahay niyo? Pinagmasdan naman agad ni Marie ang paligid. Malaki na ang pinagbago ng lugar nila. Maski siya ay hindi na rin matandaan kung saan banda ang bahay nila dati. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang ina. Nakatatlong tawag pa ang dalaga bago tuluyang sumagot ang ina. Hello, anak? Ma, nandito na po kami. Hindi ko na po kasi kabisado ang lugar. O sige anak, lalabas na ako ha. Isasarado ko na muna tong tindahan. 15 minutos pa ang dumaan nang tuluyang makita ni Marie ang kanyang ina. Hindi na ito katulad ng dati na maarte sa katawan. Nagpalinga-linga ang kanyang ina. Hindi alam na nasa harapan na pala sila. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Marie. Love, is she your mom? Tumango lamang ang dalaga. Tumunog naman ang kanyang cellphone. Tinatawagan na pala siya ng kanyang ina na nooy nagpalinga-linga pa rin sa paghahanap sa kanila. Anak, nandito na ako. Saan ba kayo banda? Wika ng kanyang ina sa kabilang linya. Teka lang po. Nauutal na sagot ni Marie. Pinatay niya ang tawag at pinunasan ang kanyang mga luha. Unang bumaba si Lou at nagpakilala sa ina ni Marie. Sumunod naman si Marie. Marie? Ikaw na ba yan? Naiiyak na wika ng kanyang ina. Tara na at mainit sa labas. Pasensya na kayo ha at maingay talaga dito. Marami na kasing bahay. Nakarating na sila sa bahay at agad na pumasok sa loob. Nandoon pa rin ang mga litrato ni Marie mula bata hanggang sa nagdalaga na siya. Hindi pa rin nasisira ang mga litrato mo anak. Tinago ko talaga yan dahil kapag namimiss kita ay yan lang ang titignan ko. Ay, iho! Ayos ka lang ba dyan? Pasensya ka na ha at maliit lang ang bahay. It's fine po tita. Dito ba kayo matutulog anak? Oo ma, dito po. Sige, aayusin ko muna ang kwarto niyo ha. Ay, teka nga, mag-asawa na ba kayong dalawa? Soon tita. Pabirong sagot ni Lou. Ma, kahit may tampuhan po tayo, hindi po ako magpapakasal nang wala ang presensya mo. So, bahal pa kayo magtabi. Paano ba to? At dalawa ang kwarto ko. Okay lang naman po magtabi ka. Ma, sa lapag po siya matutulog. Sa lapag? Naku, malamig sa lapag anak. Kawawa naman. At baka hindi yan nasanay matulog sa lapag. Sinabi ko na sa kanya yan ma. Nagpumilit pa rin kaya sa lapag siya matutulog. Di ba love? Yes tita. Walang problema. O sige, maiwan ko muna kay dyan ha. Gabi na at natapos na silang maghapunan. Nagtungo na muna ang ina ni Marie sa tindahan habang papasok naman si Marie sa kanyang silid at inayos ang higaan. Si Marie sa kama at si Lou naman sa sahig. Hindi mapigilan ni Marie ang kanyang tawa na makitang hindi komportable si Lou sa kanyang pwesto. Ayos ka lang ba dyan, love? Oo, maayos lang. Pagsisunungaling na binata. Hindi ba masakit ang likod mo? Masakit nga eh. Hindi ako makatulog. Tumawa ng malakas si Marie, dahilan upang tabihan siya ng binata bigla. Hoy, umalis ka dyan. Sasahig ka, di ba? Love, spare me. Sige na nga. Basta, make sure, wag malikot ha. Ang liit pa naman itong kama ko. Nagulat naman si Marie nang biglang tumayo si Lou at pinatay ang ilaw. Hoy,
Ano na naman pinaplano mo? Exercise time. Hoy, abusado. Tumawa na lang silang dalawa at dahan-dahang inangkin ang isa't isa. Pumaibabaw ang binata kay Marie at ramdam ng dalaga ang matitigas sa pandesal na nasa tiyan ng binata. Animoy mga bato na gusto niyang kapakapain. Kinabukasan ay nakagawian na doon ang maagang paggising. Tapos na sa mga gawaing bahay si Marie at nakapagluto na rin siya ng agahan. Kinising niya ang mahimbing pa ring natutulog na si Lou. Senyorito, gising. 5 minutes. Nako, hindi yan pwede dito. Dapat maaga kang gumigising at mag-iigib ka pa ng tubig at magsisibak ka pa ng kahoy. What? You heard me na? Tumayo ka na dyan. Kumain na muna sila ng agahan at saka nag-igib ng tubig si Lou. Nakangiti lang si Marie habang pinagmamasdan ang binata. Makikita sa mga mukha nito na pagod na ito, ngunit wala pa rin siyang naririnig na reklamo mula dito. Pagkatapos mag-igib ay nagsibak ito ng kahoy. Pawisan na nang pumasok si Lou sa bahay at pagod na pagod. Naaawa na may halong kilig at pagka-proud ang nararamdaman ni Marie habang pinagmamasdan ang nobyo. Linggo na at kailangan na nilang bumalik sa syudad dahil nandoon ang kanilang trabaho. Hinatid naman sila ng ina ni Marie sa labas at tuluyan nang nagpaalam. Ma, kapag po nakabakante ako, ay medyo magtatagal pa po ako nandito. Basta lagi po kayo mag-iingat ha. Huwag na po kayong tumanggap ng mga labahin. Kung may kailangan po kayo, ay tawagan niyo lang po sa akin. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Ayan ka na naman, ma. Huwag na matigas ang ulo. Basta tumawag po kayo, okay? Sige na nga. Mag-iingat kayo, iho. Ingatan mong anak ko at gusto ko pang magkaapo. Natawa na lamang ang dalawa at pumasok na sa sasakyan. Isang oras din bago sila makarating sa boarding house ni na Marie. Pagpasok niya ay nakita ang nakaupo lamang na si Bea. Masaya ito habang ipinapakita ang pregnancy test na hawak-hawak. Buntis ka? Yes, Amega. 3 weeks. OMG, congratulations! Nagyakapan ang dalawa. Hindi naman mapigilang maiyak ni Marie dahil sa tuwa para sa kaibigan. 3 buwan na ang lumipas at araw na ng kasal ni Bea at Marco. Sinadya talaga nilang makasal ng maaga upang makasama pa nila sa selebrasyon si Lou sapagkat ilang araw na lang din ay sasampan na ito sa barko. Araw na ng kasalang Bea at Marco. Lahat ng mga kasamaan sa trabaho nila ay nandoon. Masayang pinagmamasdan ni na Marie at Lou ang dalawang malapit sa kanilang puso na sa wakas ay pag-iisahan na rin ng Panginoon. Ikaw, kailan ang kasal natin? Kasal agad? O sige, kapag nasalo ko ang bouquet ni Bea, ay papayag ako na ikaw ang mamili ng petsa. Pero kung hindi, ako ang mamimili. Deal! Okay, listen maiden! Iahagis ko na ang flowers ha? Nakahanda na bang lahat? Sigaw ni Bea. Ready! Sigaw ng lahat ng mga babaeng nandoon. In 3, 2, 1... Inihagis na ni Bea ang bouquet. Halos mag-agawan na ang lahat sa bulaklak, ngunit iisa lamang ang pwedeng magmay-ari nito. Naghiyawan ang lahat ng mga babae, pati na ni si Bea, nang masalo ni Marie ang bulaklak. Gulat na gulat din si Marie, ngunit tumawa na lang na mapagtanto niyang si Lou ang panalo. Agad siyang binigyan ng mariing halik ng nobyo at niyakap ng mahigpit. Ilang buwan na rin ang nakakalipas at sumampa na ulit si Lou sa barko. Nangako itong magpo-propose sa dalaga kapag natapos ang kanyang 9 months contract. Ngayon, nagtuturo pa rin si Marie at minsan pinapunta siya ng mommy at daddy ni Lou sa kanila upang doon mag-dinner. Binilhan niya rin ang kanyang ina ng bagong bahay at lupa sa syudad. Hinihintay na lamang niya ang pagbabalik ng binata kasama ang pinangahawakan niyang tiwala, pagmamahal
At ultrasound copy nga mismo na gustong gusto na niyang ipakita sa nobyo na magiging soon-to-be asawa at ama ng kanilang kambal na nasa sinapupunan ngayon ng dalaga. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Alright mga kakulay, thank you all for listening. I hope you like this beautiful story. Hanggang sa susunod na upload, this is Ethel McMenamin, Kulay TV Creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.